Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, brother and sisters, sa lahat po ng dumalo sa ating event na ito, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Welcome po kayong lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at pinaiunlakan yung aming mga imbitasyon sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga Balig Islam. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa kauna-unahan na event na ating gaganapin ng Union of Balig Islam in Kuwait Induction Ceremony. At ang mainam sa pag-umpisa ng ating programa ay ang pagbasa ng banal na Quran na pangangunahan ng ating kapatid na isang Balig Islam na si Brother Renato Abdul Karim Campos. Falyatafaddal mashkura majura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, jazakallahu khair, Brother Abdul Karim Campos. Barakallahu fiik. Si Brother Abdul Karim ay isang magaling na laging nananalo sa ating musabaka sa Quran, yung Ramadan, at lagi siyang first, no? At siya rin ang champion sa atin sa pinakamagandang pagbasa sa banal na Quran. So, and before we continue, let's us welcome first our special guest, the manager of Dawah of Islamic Presentation Committee, Sheikh Khalid Al-Sabah. Welcome po natin siya. Welcome. Ahlan wa sahlan. At sa ating pagpapatuloy, nais ko lang po muna magbahagi. A very short story lang tungkol sa UBK, no? Marami nagtatanong sa atin ngayon kung paano, saan at kailan nag-umpisa ang UBK, no? 2 years ago, more or less, hindi ko na rin halos matandaan kung gaano katagal. Nang dahil nagsimula lang sa isang simpleng kwentuhan, habang kami umiinom ng Shai Halib, no, na may kasamang chapati, kasama ng ating mga kapatid na mga Balig Islam. May isang tao nang dahil sa kanyang pagmamahal, nang dahil sa kanyang malasakit sa ating Balig Islam, ay nakabuo siya ng isang pangarap. Pangarap na hindi para sa kanyang sarili, kundi pangarap para sa ating lahat ng mga Balig Islam na nandito sa Kuwait. Pinangarap na magkaroon ng isang organisasyon na makakatulong sa ating mga Balig Islam na paunlarin ang ating mga kaalaman at palakasin ang ating pananampalataya at pagkaisahin tayong lahat ng mga Balig Islam dito sa Kuwait, no? At ang tao na aking tinutukoy, alhamdulillah, at sa ating inaanyayahan na siya magsasalita sa atin ngayon upang i-introduce sa atin ang Union of Balig Islam in Kuwait, ang ating chairman at advisor of the board, ang founder ng Union of Balig Islam in Kuwait, ang aming presidente. Kilala na po natin, walang iba kundi si Ustaz Mujahid Gumander. Falyatafaddal.
Pasko naman po. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una sa lahat ay niwi-welcome natin ang ating bisita, ang Director of Dawah Affairs, walang iba kundi si Sheikh Khalid As-Saba, Abu Anas. Palakpakan natin. ومدير الشؤون الدعوية ومدير أسبق وأول في المركز الكويتي الفلبيني الثقافي، وهو معروف لدى الفلبينيين لا سيما المسلمين الجدد، معروف بحسن المعاملة والتواضع والإخلاص في العمل. بارك الله فيه وزاد المكان نورا وسرورا بوجودكم شيخنا أبو أنس. مرحبا بكم. Narito na tayo sa matagal nating pinangarap, matagal nating pinlano, matagal nating hinihintay na mangyari, na kung saan ay formal na may pakilala natin, may lunsad natin ang samahan ng mga Balik Islam, na kung saan ay upang hindi magkawatak-watak ang mga Balik Islam. Sa bagay, hanggang ngayon ay mayroon din na mga pasaway. Pero huwag natin isipin yung mga pasaway kasi kahit saan tayo, mayroon talagang kumukontra. Pero ang importante, maganda yung layunin natin, maganda yung intensyon natin, maganda yung hangarin natin, at inshallah hindi lamang ang target natin dito sa Kuwait, kundi ang pinakamahalaga ay lahat ng mga Balik Islam ay magkakasama-sama sa Pilipinas. Sa matagal na panahon na nakita natin na kawawang-kawawa ang mga Balik Islam, para silang mga punching bag, na kung sino-sino mga organisasyon na nag-iimbita sa kanila, at kung minsan ay dumarating na sa punto na parang nalilito na sila. Sana sila kaya pupunta, sana sila aatin sa dami-daming mga organisasyon na nagiging dagdag lang sila ng mga larawan ng iba't ibang mga organisasyon. Kaya sinikap natin na magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon habang nandito tayo sa Kuwait, at kapag tayo ay nakauwi sa Pilipinas, inshallah, mas lalo nating patatagin ang ating samahan, at hindi imposible na lahat ng mga Balik Islam na manggaling sa Kuwait, at hindi lamang galing sa Kuwait, kundi galing sa iba't ibang bansa, ay makasama natin balang araw inshallah. Sa ngayon ay hinihintay natin kung sino yung napili natin na bilang officers ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait. Napakagandang pangalan. Uunahan ko na kayo, pagdating sa Pilipinas ay papalitan lang natin ang key ng P, Union of Balik Islam in the Philippines. Hindi imposible mangarap tayo ng mataas. Walang imposible. Basta gabayan natin ng dua para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante, magkakasundo, mayroong kooperasyon sa bawat isa. Ngayon ay tatawagin ko para makita natin dito sa front ang hinihintay natin ng mga officers. Iisa-isahin ko kasi hindi kami magkasya dito sa unahan, inshallah. Unang tatawagin ko ay ang presidente ng UBK, na walang iba kundi si, hindi pa natawag ang pangalan niya, tumayo na. Walang iba kundi si Nasir Alita, huwa Rais al-Mukhtar ni Ittihad al-Muhtarin al-Filipini na Kuwait. Si Nasir Alita ay ang kanyang katangian ay matapang. Dahil sa kanyang katapangan ay na-deport sa Pilipinas. Kasi sinuntok niya, biruin mo yung napakalaking Egyptian, ay sinuntok niya. Napakano yung pagmamalasakit niya sa kanyang relihiyon, at hindi lamang kundi sa kanyang mga kababayan. Basta pag nakita niya talaga, malaki yung kanyang pagmamalasakit. So alhamdulillah, next naman natatawagin ko inshallah. Next naman natatawagin ko
ay walang iba kundi ang Vice President na excited si Brother Amin Baltasar. Kilala natin ito. Dito yan sa Kipisit, Tarifu. Min zaman, mashallah. Wa mutatawi fi da'wa, mashallah, tabarakarrahman. Si Brother Amin Baltasar ay ang kanyang katangian ay mahinahon. Mahinahon. Dahil sa kanyang kahinahon ay tapos na yung kanyang mga kasama. Siya nag-umpisa pa lang. Nag-umpisa pa lang sa kanyang plano. So alhamdulillah, nakita natin. Isa yun sa magandang katangian ng ibig sabihin ay leader. Next naman, inshallah, jazakallah khair, na tatawagin ko ay walang iba kundi ang sekretary na si Nabil Akhtar. Si Engineer Nabil, ang kanyang katangian, mashallah, ay ang nanay niya ay isang balik Islam. Ang kanyang katangian ay talagang maasahan. Ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan. May pagkakatiwala ang lahat ng mga dokumento, mga record, lahat-lahat pagdating kay Engineer, si Engineer Nabil. Jazakallah khair. Next naman na tatawagin ko ay ang treasurer. Ang treasurer, walang iba kundi si Brother Isa Di Mayuga. Si Brother Isa Di Mayuga. Kumusta? Isa sa katangian ni Brother Isa Di Mayuga ay masayahin. Malayo pa lang siya, makikita mo na yung ngiti niya, tumatawa. Laging tumatawa talaga. At pagdating sa Jai Halib, Chapati, Jollibee, wag na kayong mamroblema. Basta kapag kasama natin sa masjid magsala, ay libre na yung Jollibee. Ay kontrata na yung Jollibee. Ay yung relo niya, kung makita niyo yung relo niya, talagang namangha ko kasi pag ganito lang siya, tapos automatic na yung bayad na lahat. Si Sukran, jazakallah khair, Brother Isa Di Mayuga. Next naman na tatawagin natin ay ang Chief Coordinator na walang iba kundi si Abu Bakar Sarti. Si Abu Bakar Sarti ay kabilang sa kanyang katangian ay matinik. Matinik. Hindi matinik sa chicks, matinik talaga siya. Kasi kung napapansin nyo, pag nag-uusap kayo o nagmi-meeting kayo, ay hindi pa niya nasasabi yung sinasabi niya, yung kamay niya, ang tagal. Maghintay ka talaga ng 1 minuto, pero yung kamay niya, ready na, pero hihintay mo pa ng 1 minuto, yung sasabihin niya, talagang matinik talaga. Pagdating sa mga plano, no? Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Brother Abu Bakar. Next naman na tatawagin natin ay ang event organizer. Dalawa sila. Unang-unang tatawagin natin ay walang iba kundi si Muhammad Alfaro. Si Muhammad Alfaro. Si Muhammad Alfaro ay matagal na rin siyang nag-Muslim sa Farwania. Subalit, nagkaroon siya ng pagkakataon na bumalik na sa pag-aaral. At nakita natin yung kanyang talagang pagsisikap sa pag-aaral. At kabilang sa kanyang katangian, si Muhammad Alfaro ay aksyon. Aksyon. Yung aksyon agad, yung pinaplano ng Jollibee, dapat bukas pa lang makalawa, siya ngayon na. Ngayon na, gagawin na. Tapos na lahat. Lahat tapos na. Lahat ng mga nakikita niyo, mga damit, lahat na, ay talagang aksyon agad dahil sa kanyang aksyon. Mashallah. Tabarakalrahman. Jazakallah khair. Next naman na tatawagin natin ay kasama din sa event organizer ay walang iba kundi si Isa Dayan. Isa Dayan. Allahu Akbar. Isa Dayan. Okay. Si Isa Dayan ay dati siyang DJ sa DJ sa Pilipinas. Hirap kasi, no? Talagang kilalang-kilala siya. Pero dahil sa kanyang pagbabalik loob, dito na sa Islam. So, kabilang sa kanyang katangian ay talagang supportive. Supportive siya. Lagi siyang sumusuporta sa anuman mabuti, ay talagang wala siyang tutol. Sumusuporta talaga siya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.
Next naman na tatawagin natin, walang iba kundi ang sport organizer na si Amir Villar. Amir Villar. Mashallah. Dalawang asawa niya o tatlo na? Single pa. Kabilang sa katangian para makilala natin si Brother Amir Villar ay yung salitang, sa kanya ko rin narinig yung salitang masalitain. Masalitain. Alam niyo masalitain? Kung hindi niyo alam, ay siya yung tinagurian na makulitan ng quiet. Si Brother Amir Villar. Kasi pag nagsalita si Amir, ay wala na. Tapos na lahat. Pwede ka nang umuwi. Balikan mo lang siya. Jagalakit. Okay. Dito naman, tatawagin naman natin ang pagdating sa social media administrator and information. Dalawa. Unang-una ay si Brother Hisham Diburha. Si Brother Hisham Diburha. Si Brother Hisham Diburha, wala pang asawa, no? Isa sa katangian ni Brother Hisham Diburha ay may pangarap. May pangarap. Kung natatandaan ninyo ay siya yung nagplano na ipagpatuloy namin ang pag-aaral ng Qaeda An-Nuraniyya doon mismo sa bahay. Siya. Hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral namin ng Qaeda An-Nuraniyya, paano natin mabasa ng tama ang banal na Quran. Siya talaga nagsisikap na may pagpapatuloy. Hanggang sa dumarating sa punto na sabi niya, ang hirap pala ustad, mangimbita sa mga tao. Hindi pinapansin, pati yung pan, hindi talaga naman. Ganyan talaga. Ganyan, no? So alhamdulillah, nasubukan niya yung hirap na ginagawa ng mga kapatid natin ng mga ustaz, na imbita ka ng imbita, tawag ka ng tawag, ay never mind lang ang kwan. So alhamdulillah, jazakallah khair. Next naman na tatawagin natin ay walang iba, kasama din sa social media and information administrator na si Fahad, Brother Fahad Agut. Okay. Si Brother Fahad Agut ay kabilang sa kanyang, marami siyang katangian. Pero kabilang sa kanyang katangian ay may paninindigan. Alam niyo may paninindigan yung kahit na gulong-gulo ka na, kahit na hirap ka na, pero nananatili pa rin na pipiliin mo yung nasa katotohanan, yung nasa tama. So alhamdulillah, sana magiging katulad natin ng ibang mga brother natin na mayroon tayong ibig sabihin na paninindigan. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Brother Fahad. Next naman na tatawagin natin ang ilan sa mga coordinator. Unahin natin ang Farwania coordinator na walang iba kundi si Brother Hamud Kakulitan. Si Brother Hamud Kakulitan. Kabilang sa katangian ni Brother Hamud Kakulitan, nakita nila kakulitan na, pero kabaliktaran ng kanya. Yung ugali niya, hindi siya makulit. Pero ang katangian niya ay malalim. Alam niyo yung malalim? Yung pag mayroong mangyari ngayon, doon niya maisip talaga ng malalim, kaya pala noon, ganun. So malalim talaga inisip, kaysa kanya talagang inisip niya lang, kaya pala ganun, ganun. Para napakaganda yung, mashallah, tabarak ar-Rahman. Next naman na tatawagin natin ay ang coordinator sa Kuwait City na walang iba kundi si Brother Abdul Karim Campus. Si Brother Abdul Karim Campus, naghahanap din ito, no? Kabilang sa kanyang katangian ay palangiti, yung smiling face. Kahit saan natin makita, ay lagi siyang
naka-smile. Sa matagal na panahon, may higit 10 taon na, ay talagang lagi siyang naka-smile. Pero isang bisis ko lang nakita na nagalit. Matindi pala siya pag nagalit. Oh, matindi pag nagalit. Yung laging naka-smile ng tao, pag nagalit pala, matindi talaga. No? So, alhamdulillah, jazakallah khair. Next naman na tatawagin natin ay ang coordinator sa Salmiya na walang iba kundi si Ryan Duran. Si Brother Ryan Duran. Masya Allah. Kabilang sa katangian ni Brother Ryan Duran ay malupit. Malupit, alam nyo? Pag ang pinag-uusapan niya, sabi niya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malupit talaga. Malupit sa pananampalataya. So, alhamdulillah, no? Magandang katangian. Jazakallah khair. Next naman na tatawagin natin ay ang coordinator sa Hawali na walang iba kundi si Brother Abdurrahman Lucero. Si Brother Abdurrahman Lucero, pag isa-isahin natin yung katangian niya, ay wala na. Tapos na. Tapos na. Pero kabilang sa katangian ni Brother Lucero, si Abdurrahman Lucero, wag na yung love life, ha? Wag na natin sali yung love life, ha? Ang katangian niya ay mabilis. Mabilis. Dahil sa kanyang bilis, ay ang daming nakagalit sa kanya. Ang bilis-bilis, wala nang hindi na hinihintay yung presidente, hindi na talagang sa kanya ang bilis talaga. Pero napakaganda kasi maganda rin na katangian ng leader na mabilis. Di ba? Kasi pag sa emergency, ay nandiyan yung mabilis. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brother Abdullah. Kabilang sa last na mababanggit natin sa ngayon, nakasama sa coordinator siya sa Manggap na walang iba kundi si Brother Ayman Pasio. Si Brother Ayman Pasio. So si Brother Ayman Pasio ay kabilang sa kanyang katangian ay siya ay masipag. Siya ay masipag. Talagang kung ano yung trabaho niya, ay talagang gagawin niya talaga sa abot ng kanyang makakaya. Kahit na bibigyan niya talaga ng time para may sa katuparan niya, magawa niya yung kanyang dapat na gawin. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Brother Ayman Pasio. So, narinig na natin, nakita na natin yung mga kapatid natin para hindi na tayo magtataka kung bakit napili yung mga brother natin, mga kapatid natin. Huwag tayong mag-alala kasi umpisa pa lang ito ng 2 taon na selected lang, pinilian lang. At after ng 2 years, inshallah, ay magkakaroon tayo ng ibig sabihin ay eleksyon. Magkakaroon ng eleksyon na ibig sabihin malaya na ang bawat isa sa atin na kung sino ang inominate niya pagdating sa araw na iyon na eleksyon. So alhamdulillah, so sa lahat ng mga katangian na nakita natin, narinig natin, lahat yun ay kasama sa katangian ng leader. Lahat, naipon na doon yung mga katangian ng mga leader na pwedeng humawak ng ibig sabihin organisasyon o kaya ay ng tao. Pero lahat ng katangian ito ay kinakailangan ay mailagay sa tinatawag na hikmah. Yung hikmah, yung wisdom. Kinakailangan lahat ng bagay. Yung tapang, ilagay sa wisdom. Yung action, ilagay sa wisdom. Yung mabilis, lahat yan ay ibig sabihin ilagay sa wisdom. Kasi pag nawala yung wisdom, nawala yung hikmah, ay mawawalan ng saysay yung mga katangian natin bilang ibig sabihin ay leader. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bawat isa sa inyo ay mayroong tungkulin at bawat isa sa inyo ay tatanungin tungkol sa kanyang tungkulin. Kaya payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba at payo na rin ito sa ating lahat na sinabi niya, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a.
pinapayuhan ko kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng pagkatakot sa Allah. Yung takwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan natin matatagpuan yung takwa? Saan natin matatagpuan yung takwa? Dito sa puso natin. Masyaallah. Ibig sabihin, dapat ay malinis ang ating puso. Pinapayuhan ko kayo, sabi ni Propeta, ng takwa, was-sam'i wat-ta'a. Pangalawa, as-sam'. Ibig sabihin ay ang pakikinig. Ang pakikinig. Wat-ta'a at ang pagsunod. Pakikinig at ang pagsunod. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Kahit pa ang mamuno sa inyo ay alipin, kinakailangan na makinig, kinakailangan na sumunod. Hindi pwede na dahil professional ka, dahil mas malaki yung natapos mo, mas marami ang diploma mo, mas malaki ang sahod mo, may mga tungkulin ka sa trabaho, ay hindi ka na makinig. Tingnan ninyo, sabi ng propeta, kahit pa ang mamuno sa inyo ay alipin. Wa ita'ammara alaykum 'abdun. Sa ibang riwaya, 'abdun habashi, mga taga-Habasha, alipin, ay dapat tayong makinig at dapat tayong sumunod. So alhamdulillah, dito ko lamang tatapusin ang aking may babahagi sa inyo. Ang importante na ipakilala na natin ang ating mga kapatid na mga officers. Sa ngayon, inshallah, ibibigay ko na ang microphone sa bagong MC na si Engineer, na ang Secretary ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait. Jazakallahu khair, Ustad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medyo kinakabahan pa. Good evening, brothers and sisters, respected guests. Ako po si Brother Nabi, ang Secretary ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait. Alhamdulillah, this is a very special moment because we officially witnessed the creation of UBK, Union of Balik Islam in Kuwait. First of all, let us sincerely thank our board chairman, Ustad Mujahid, board vice chairman, Ustad Abdullah Tabing, board secretary, Brother Faisal, and our respected board advisories. Kung wala po ang inyong guidance at suporta ay hindi po ito mabubuo. And for tonight, it's also very meaningful because we are honored to have a special guest with us. And ladies and gentlemen, brothers and sisters, let us welcome the Director of Dawah Affairs of Islamic Presentation Committee, Sheikh Khalid As-Saba. Palakpakan po natin. So I would like to thank you very much for being here and supporting the newly created organization. So I'm requesting Ustad Mujahid to translate para magbigay po ng kanyang konting mensahe, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي ألف بين القلوب بالإيمان وجعل من التعاون على البر والتقوى سبيلا للنجاح والفلاح والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أهنئكم من أعماق القلب على انطلاق اتحادكم المبارك، اتحاد المهتدين الجدد من إخواننا وأخواتنا من الجنسية الفلبينية. أن اجتماعكم اليوم ليس مجرد رابطة، بل هو دليل على فضل الله عليكم إذ هداكم إلى الإسلام، وهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، فهي نعمة لا تضاهيها نعمة ولا يعدلها متاع من متاع الدنيا. وإن من شكر هذه النعمة العظيمة أن تحافظوا على إيمانكم وتزدادوا قربا من ربكم وتتعاونوا فيما بينكم على الخير، وتجعلوا هذا الاتحاد وسيلة
للثبات على الدين والتناصح والتآخي والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. أوصيكم رعاكم الله أن تخلصوا نياتكم لله في كل عمل، وأن تجعلوا هذا الاتحاد وسيلة لا غاية، وأن تستعينوا دائما بالدعاة فهم لكم عون على السير على الطريق الصحيح، فاحرصوا على الاستفادة منهم لتقوية إيمانكم وزيادة يقينكم. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الاتحاد، وأن يجعله لبنة خير في بناء مجتمع مسلم متآلف، وأن يوفقكم لشكر نعمته العظمى بالهداية، وأن يزيدكم ثباتا وهدى ونور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pakinggan natin ang napakagandang mensahe ng ating mahal na Director of Dawah Affairs. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Purihin natin ang Allah na nagpatnubay sa atin sa landas na ito, ang landas ng Islam. Hindi tayo napatnubayan kung hindi dahil sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah na pinagkaisa niya ang ating mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. At ginawa niya ang kooperasyon, koordinasyon at kabutihan at pagkatakot bilang landas ng tagumpay at kaunlaran. At ang pagpapala at kapayapaan ay nasa leader ng sangkatauhan, ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Sabi niya, mahal kong mga kapatid na mga lalaki at mga babae, sa mapagpalang araw na ito, ikinagagalak kong batiin kayo mula sa kaibuturan ng aking puso sa paglulunsad ng inyong pinagpalang union, ang Union of Balik Islam Inquiry ng mga kapatiran na mga Pilipino. Ang inyong pagtitipon ngayon ay hindi lamang isang union. Ito ay isang katibayan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo, sapagkat pinatnubayan niya kayo sa pananampalatayang Islam. Ito ang pinakadakilang pagpapalang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang patnubayan sa pananampalatayang Islam. Ito ay isang pagpapalang hindi matutumbasan ng anumang iba pang pagpapala, at walang makamundong kasiyahan ang makakapantay nito. Sinabi niya, bahagi ng pasasalamat sa dakilang biyaya na ito ay ang pagpapanatili ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin ay panatilihin ninyo ang inyong pananampalataya. Paglapit sa inyong Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtutulungan sa isa't isa sa kabutihan, at gawin ninyo ang pagkakaisa, itong pagkakaisa na ito bilang isang paraan ng katatagan sa relihiyon. Pagbibigayan ng payo sa isa't isa, pagkakapatiran, at pag-anyaya sa landas ng Islam ng may karunungan at mabuting pangangaral o mabuting pamamaraan. Sinabi niya, pinapayuhan ko kayo, naway protektahan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayong lahat, na dalisayin ang inyong mga hangarin para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat pagkilos, na gawin ninyo ang union, itong UBK, na ito na hindi isang wakas,
hindi dito nagwawakas. Hindi lamang ito ang hinahangad. At lagi kayong humihingi ng tulong sa mga mangangaral, sa mga duat. Dahil tutulungan nila kayong lahat upang tahakin ang tamang landas. Siguraduhin ninyong makinabang kayo mula sa kanila, sa mga duat, sa mga mangangaral, upang lumakas ang inyong pananampalataya at madagdagan ang inyong katiyakan o kaya ay yakin. Sinabi pa niya, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan na pagpalain ang union na ito, ang UBK, at gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala itong isang huwaran, itong UBK bilang isang huwaran para sa kabutihan sa pagbuo ng isang maayos na komunidad ng mga Muslim. Naway, bigyan niya kayo ng tagumpay sa pamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa Kanyang dakilang pagpapala na ibig sabihin ipinagkakaloob na gabay, at naway dagdagan niya ang inyong katatagan, ang inyong patnubay na pinagkakaloob niya, at ang liwanag na pinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sumayin niyo nawa ang kapayapaan, awa, at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, jazakallahu khairan, Sheikh Khalid As-Saba sa napakagandang mensahe, at maraming salamat Board Chairman Ustad Mujahid sa pag-translate ng kanyang mensahe. Tinatawag ko ang ating mga board advisories at mga officers na maghanda para sa picture taking. So, tatawagin ko po isa-isa para upo muna dito sa harap, inshallah. Tinatawag ko si Ustad Sumaway. Ustad Muslimin. Ustad Faisal Abdul Jalil. Board Vice Chairman Ustad Abdullah Tabi, at Board Secretary Faisal Benos. Tinatawag ko isa-isa yung mga officers. President Brother Nasar Aleta. Vice President Hamid Baltasar. Chief Coordinator Brother Abu Bakar. Treasurer Brother Isa Dimayuga. Sports Organizer Brother Amir Gilad. Brother Amir. Social media, ang dalawa natin social media admin, Brother Fahad Abod, Brother Hisham Deborah. Ang dalawa nating event organizer, Brother Isa Dayan at Brother Muhammad Alfaro. At ang mga coordinator natin, Brother Hamud Kakulitan, Brother Abdul Karim Campus, Brother Ryan Duran, Brother Abdul Rahman, at Brother Ayman Pasha. Siya lang mag-ready.